On this episode, pag-uusapan natin ang properties of operations on integers. But before we proceed, don't forget to hit like and subscribe. Ang unang property na pag-uusapan natin ay closure property. Sa closure property, sinasabi lang dito na kapag ang dalawang integer ay inadd, sinubtract, or minultiply, ang sagot lagi ay integer. Tulad ng 4 plus negative 5. Ang 4 at negative 5 ay parehong integer. Kapag inadd natin ang 4 at negative 5, ang sagot ay negative 1 na isa ring integer. Ang 8 minus 3 ay nagpapakita rin ng closure property dahil ang 8 at 3 ay parehong integer. At kapag sinubtract natin si 3 sa 8, ang sagot ay 5. At ang 5 ay isang integer din. Sunod na example ay 2 times negative 3. Ang 2 at negative 3 ay parehong integer. At kapag minultiply natin ang dalawang number na to, ang sagot ay negative 6. Ang negative 6 ay isang integer din. Next example is 2 divided by 3. Ang closure property ay hindi applicable sa division. Dahil sa division, maaaring magkaroon tayo ng answer na non-integer. Tulad sa ating example, 2 divided by 3 is 2/3. Ang 2/3 ay non-integer dahil ang 2/3 ay fraction. Ang fraction, decimals at mixed numbers ay mga non-integers. Sa commutative property, sinasabi lang dito na ang order o ang ayos ng addends o ng mga numbers na ina-add at ng numbers na minumultiply ay hindi nakakaapekto sa magiging sagot. Tulad ng 9 plus 4. Kahit baliktarin mo ang 9 plus 4, gawin mong 4 plus 9, ang magiging sagot ay 13. Next is yung 5 times 2. Ang 5 times 2, kahit baliktarin mo, gawin mong 2 times 5, ang sagot dito ay 10 pa rin. Makikita dito na ang order of the factors ay hindi nakakaapekto sa magiging sagot nito. Kung sa commutative property, ang order ng addends o ng factors ay hindi nakakaapekto, sa associative property naman, ang groupings ng addends o ng factors ay hindi nakakaapekto sa magiging sagot. Tulad sa example na to, quantity 8 plus 5 minus 2. Pareho lang ang sagot nito kapag ginawa mong 8 plus quantity 5 minus 2 kapag iniba mo yung groupings. Check natin. 5 minus 2 is equal to 3. 8 plus 3 is equal to 11. Ang sagot sa 8 plus quantity 5 minus 2 is 11. Paano naman kung iniba natin yung grouping? Ginawa natin quantity 8 plus 5 minus 2. 8 plus 5 is equal to 13. 13 minus 2 is equal to 11. Pareho lang ng sagot. Next sample is quantity 4 times 3 times negative 2. Kahit ibahin daw natin yung grouping nito, hindi ito makakaapekto sa sagot. 4 times negative 2 is equal to negative 6. 4 times negative 6 is equal to negative 24. Ang sagot sa 4 times quantity 3 times negative 2 is negative 24. Paano kung iibahin natin ang groupings? Gawin nating quantity 4 times 3 times negative 2. 4 times 3 is 12. 12 times negative 2 is equal to negative 24. Pareho pa rin ng sagot. Ayan ang associative property. Ano naman ang distributive property? Sa distributive property, pinapakita lang dito na may kakayahan ang isang operation na mag-distribute sa isa pang operation na nasa loob ng bracket o ng parenthesis. 4 times 3 is equal to 12. 4 times 2 is equal to 8. 12 plus 8 is equal to 20. Dahil alam na natin ang distributive property, pwede natin itong gamitin para mag-simplify ng ating equation. Tulad sa example na to, negative 2 times 3 plus negative 2 times 4. Makikita natin dito may parehong factor sila. Ito ay negative 2. Maaari nating pagsamahin si 3 at 4 sa loob ng parenthesis at ilabas si 2. Magiging negative 2 times the quantity of 3 plus 4. I-simplify natin yung nasa loob ng parenthesis. 7 times negative 2 is equal to negative 14. Next property is identity property. Ito ay applicable sa addition at multiplication. Simulan natin sa additive identity property. Sinasabi lang dito na kahit anong number kapag inadd mo sa 0, ang sagot dito ay ang number mismo, tulad ng 1 plus 0.
Ang sagot sa 1 plus 0 ay yung 1 mismo. Ang 0 ang tinatawag nating additive identity. Ngayon, multiplicative identity property naman tayo. Sinasabi lang dito kapag minultiply ang kahit anong number sa 1, ang sagot dito ay yung mismong number pa rin. Tulad ng negative 8 times 1. Negative 8 times 1 is equal to negative 8. At ang 1 ang tinatawag nating multiplicative identity. Last property is additive inverse property. Ang additive inverse property ay applicable lang sa addition. Sinasabi lang dito na ang sum ng dalawang parehong number na may magkaibang sign ay equal lagi sa 0. Tulad ng negative 2 plus 2. Kapag inad natin ang parehong number na to na may magkaibang sign, ang sagot natin dito ay laging 0. And that's it for this episode. I hope may natutuhan kayo sa akin today, and let's keep moving forward. See you on our next episode.